Salamat at amen. Samba araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Wala mamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ang sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Kaya ang puso ko'y puno ng sigla, sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Wala naman tayo sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Wala naman tayo sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw sa buhay sasamba. Wala naman tayo sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Talaga na walang katulad ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang papurihan, sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige, tayo po'y manalangin. Ama, muli po kami nagpapasalamat sa biyaya ng araw na ito sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa iyong pag-adya sa amin. Kami po ay makarating ng ligtas, piyama at puspos ng kagalakan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Alam po namin lahat ng pangyayari sa buhay, Panginoon, ay ayon sa iyong itinakda, Panginoon. May panahon ng pagtitipon at mayroon pong panahon ng paghiwalay. May panahon ng pagsilang at mayroon pong panahon ng kamatayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi pong may panalangin sa iyo at ang iyong basbas, Panginoon, ay sumaamin sa gawain pong ito, Panginoon. Ikaw pong may taas, ikaw pong malulhating, Panginoon. Madama namin patuloy ang presensya mo, Panginoon. Kami ay mangalong, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain po ninyo mga sandali po ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen. Praise God. Ito pa po, may upang pa po. Sige po. May sige sa lakas. Hindi ba? Okay, salamat sa Diyos. Nais ko rin personal, pasalamat po sa Panginoon dahil kaarawan ko po ngayon, no? Aking anim na po tatlong kaarawan. Okay, ako'y tumanggap kay Kristo noong way back 1989. Ano po, mula po noon siguro kung bibilangin nun natin ay ilang taon ba? Katagal na. Ako'y tawagin po ng Panginoon para ang pastor ay yung pong 2006, no? The rest is history, no? At ito nga wala talaga dito po sa ating iglesia, dito po sa Maria Lenny, na kayo no, ay kasalukuyang ang tinatapos, ano po, itong nag-ibang namin pong iglesia, no? At salamat sa Diyos sa kanyang pagkakatagpo sa aming mga pangailangan, no? It's always a step of faith, no? Lagi namin inaano yun sa aking mga manggagawa at aking mga kasama sa pananampalataya. Lalong higit sa aming kapatid na Pablo, no? Siya po ay nakakilala sa Panginoon way back, hindi ko na matanda yung tanong. Sa akin, madalas ang kanya sinasabi ay 55 years old siya nung siya po ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus. No? And the rest is history. No? Nakasama ko po siya sa matagal na panahon nung maitatag na po ang church dito po sa Maria Lenny. Marami ho. Malawak na rin ang aming pinagsamahan ni Brother Pabs. No? Siya talagang itunuring ko po siyang ama nung kami po ay nagbuo ng mga kalalakihan dito po sa iglesia. No? Kami nagpapasalamat sa buhay niya, no? Na talagang naging pagpapala po siya sa marami po sa amin. Ano po, si Brother Pabs, no, ay ano yan, stricto yan eh. Stricto yan, no? Sister Meg, no? Medyo stricto yan eh.
Kaya ano yan, ang maganda ko sa kanya, very devoted ho siya with regards sa paglilingkod, no? Sa gawain mo ng Panginoon, na ang presensya niya ay lagi pong naroon. Hindi naman dahil siya po ay medyo nagkaroon ng kahinaan, kaya yung iba may napapaliban siya. Kaya marahil nga, no? Ito yung isang dali na kung saan malungkot man, pero ang alaala niya ay mananatili, no? Isang legasiyang kanyang magandang iniwan sa atin bilang mga kasama natin kay Kristo, at lalo na ako na kasama ko siya sa church sa Marianena. Okay? So, yan ang buhay, no? Ang pag-usapan po natin ay yung buhay, contrast of life, no? Ang pagkakaiba ng buhay. No? Dito po sa Luke chapter 16, verse 19, alam ko ito'y pamilya na po sa inyo. Ito'y talinghaga tungkol doon sa mayaman at si Lazaro. Okay, ang Biblia ay puno-puno ng katotohanan. Ano po? Amen, no? Dahil sabi nga ni Jesus, saliksikin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. No, italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. No, kaya nga dito sa istoryang ito, maikli man, subalit meron siyang nilarawan dito sa dalawang grupo na mga nakikinig po sa kanya. Yung mga grupo ng mga Pariseo at mga pinuno ng mga Hudyo, gayon din yung pong mga publikano, tinuring ng mga makasalanan, mga taong itinakwil ng lipunan. No? Na inilarawan po roon sa kay Lazarus, at yung grupo naman ng mga Pariseo na religious ay inilarawan niya dito po sa mayaman. Okay? So, tatlong bahagi lang, nais ko pong ibahagi po sa bawat isa po sa atin, yung contrast of life. Ano po? Una nga ay dito po sa verse 19, sabi po rito, may isang mayaman daw na nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Okay, ilan lang sa atin, marahil ay well-off, no? Pero ito ay saganang-sagana raw po, no? Ika nga ay siya po ay ubod ng yaman. Okay? Pinatunayan ito dahil sa kanyang mga magagarang mga pananamit at yung pong kanyang kinakain araw-araw. Siguro araw-araw may pista sa kanila. Di ba? Yan. So, hindi katulad. Nung isang araw, sabi nito, may isa namang pulubi, sa kabilang banda naman, may daw po isang pulubing nagngangalang Lazaro. Ang ibig sabihin ng pangalang Lazaro, God is my help, no? Yun ang ibig sabihin ng pangalang Lazaro. So, kung merong mayaman, merong mahirap. Amen. Saan kaya tayo doon? Baka nasa middle tayo. Ano po? So, ano pa man, lagi itong division ito ay na consider. Ano po? Kung hindi ka mayaman, ikaw ay mahirap. Ano po? Kahit nandoon ka sa middle status ng iyong ng lipunan. Okay? So, ang katotohanan, yung contrast of life, merong mayaman, merong mahirap. Ano po? Sabi riyan, ang sabi rin sa pagkakadescribe kay Lazaro, Lazaro po ay tagtad ng sugat na nakalupasay sa pintuan ng mayaman. Yun naman ng madalas, di po ba? Ang mga mahihirap ay alipin ng mga mayayaman. Ano po, lagi nasa mababang kalagayan. Kaya kahit sa mga hustisya, di po ba? Pagka ikay may pera, di po ba? Minsan ay nagagawa ng salapi, ano po, na ikaw ay mapawalang sala sa iyong mga kasalanan, no? Kaya yung injustices sa atin, no, sa bundok ito ay nagpapatuloy, di ba? So, tinatatamaan nyo rito ay somehow itong mga grupo ng mga religious, ang mga Pariseo, dahil sila ay mga sakim sa salapi. Uhaw sila sa kapangyarihan. Ano po? Sila ay sagana, pero yung kanilang kasaganahan ay bunga ng kanilang panghuhutot. Ano po? Dahil doon sa mga temple businesses, no? Na pinamumunuan nila, no? Nitong si Cyprus na si Anas, no? Okay? So, yun ang unang-una. The contrast of life, merong mayaman, merong mahirap. Sabi, upang mamulot kahit mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Okay, anong hirap, no? Ang kanyang ginanas ng mga ng kaawa-awang si Lazaro. Okay? Pangalawang katotohanan, ano po? Sabi rito, sa verse 22, namatay ang pulubi. O, kahit mahirap ka, namamatay ang tao. No? At yun naman sinasabi ng Biblia, kung ugatin natin, noong pa bang
unang nilikha ng Diyos ang unang tao, di ba, makakain nyo ang 5 bunga sa halaman, liban doon sa bunga, pag inyong kinain ay mamamatay kayo. Okay? Sabi ng Romans chapter 12, no, pumasok ang kasalanan, Romans chapter 10, pumasok ang kasalanan sa magitan ng isang tao at ang kasalanan doon, ang kamatayan dulot ng kanyang kasalanan. Kaya lahat ay nagkasala, kaya lahat ay makakaranas ng tinatawag po nating physical death, no? Sa Biblia, alam natin na mayroong 3 klase ng kamatayan. Una, yung tinatawag nating physical death, katulad ngayon, ano po, in the years of the day na nasisilip din tayo, iman, ano po, dito sa casket na ito, at darating ang ating panahon na tayo'y pamamatay. Ang sabi ng Biblia, itinakda sa bawat tao na minsan lang mamatay, pagkatapos po ay paghuhukom. Okay? So, sa kamatayan, meron tayong tinatawag na premature death. Di po ba? May mga sanggol na mamatay, may mga bata na mamatay, meron din tinatawag na prolonged death, no? Yung matagal na kamatayan. Pwede nang mamatay, pero hindi mamatay-matay. Meron din tinatawag na madugong kamatayan, no? Bloody death. No? Yung mga nababalitaan doon natin. Katulad ng mga nangyari doon sa eskwelahan, ano po, yung mga eskwelahan ngayon, no, na gano'n na, kapusok, no, mismo, kahit doon sa mga musmos ng mga kabataan ito ay gumagawa na ho ng mga ganong klase ng krimen. Nakakalungkot, amen, no? Kaya sa maraming mga pamilya ay sira, wasak, no, nandoon pa lang sa kanyang musmos na kalagayan ay nakagagawa sila ng mga bagay na hindi mo akalain magagawa ho nila. Okay? At meron din tayo tinatawag na peaceful death, no? Siguro yun naman ang sinahangad natin, yung peaceful death. Ano po? Naniniwala tayo, no? Ang kamatayan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, ay always peaceful yan. Ano po? Sila ng mga nagtitiyak ng kanilang kaligtasan, ay ang kanilang kamatayan ay laging always peaceful po yan. Amen? Naniniwala po ako doon. Pagkat maaari sa physical, dumaan pa si Brother Pablo sa ina. Ano po? Nakita ko siya, naiyak ko ako eh. Kasi meron siyang tubroon at may pakas ng luha sa kanya siguro dala ng sakit na kanyang nararamdaman. Ewan ko kung ako yung huling boses na napakinggan niya. Dahil hindi na ako siya makausap eh. Basta sa ina ko eh. At ayon doon sa pagsusuri, no? Yun daw pong ating sa ating pagtitigang muling nawawala sa atin. Okay? Kaya nga, bawat tao ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Alam mo, ay sa pakikinig, sa pakikinig, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. Okay po? Pero alam naman natin na ang ating kapatid na Pablo ay nasa piling na ng Panginoon at alam natin ay ito, maluwalhating lugar ang kanyang pinatutuhan. Okay po? Yan. Sa katotohanan, pangalawa, yung contrast of death. Ano po, namatay daw po ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sa Abraham ay kumakatawan sa Diyos. Ano po, siya rin ay kumakatawan sa lahat ng taong may pananalig sa Diyos. Abraham was the father of faith, no? Kinonsider siyang ama ng pananampalataya. Okay, sa kabilang banda naman, sabi dito, namatay rin ang mayaman. O, katotohanan, mahirap, mayaman, mamatay. Amen? Okay po. Yan, kaya nga, matalino daw po yung mga taong naghahanda ng kanyang kamatayan kaysa siya'y naghahanda na para sa kasiyahan. No? Mas mainam daw pumunta sa bahay na mayroong lamayan kaysa sa bahay na mayroong handaan. Ano ang ibig sabihin nun? Ako susumpong po tayo ng karunungan nun, sapagkat dapat daw po ng alalahanin ng buhay na siya man ay tinakda rin mamatay. Si Brother Pops ay 86 years old, no? Kabe-birthday niya lang eh, yung June 29, kung di ako nagkakamali. Pero siya po ay nauna sa ICU nung siya ay mag-celebrate ng kanyang 86th birthday. Ano po? Nakakalulungkot man, pero yun know, ang realidad, no, ng buhay. Ang buhay natin, parang aso, mamaya, wala na. Ano po, na kung paano raw ang hangin na hindi mapigilan ng tao, ganun din ang pagdating ng kamatayan sa atin. Kaya, always be ready. Ano po, it is appointed unto man to die once, and after that ay judgment. Ano po, ito, diretso agad siya doon sa pining ni Abraham. May anghel na nagdala sa kanya, no? Sabi, patay ang katawang hiwalay sa espiritu.
Kaya pagka tayo namatay, umipon na yung espiritu ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isang nabubuhay. Ano po? Yung soul natin, sinasabi, na kasama ng ating spirito ng buhay, ay doon tayo haharap sa hukuman ng Diyos, no? Upang tumanggap tayo ng kaukulang ganti, kung tayo mananampalataya, mabuti man o masama na tayo ay nabubuhay pa. Pero tayo po ay, kung ikaw ay namatay sa iyong mga kasalanan, tiyak na ang patutunguhan noon ay yung tinatawag po nating eternal death. Okay? So, yun yung sinasabi ng Biblia, no? Isa sa uri ng kamatayan yung physical death, no? Kaya tayo nangihina, nagkakasakit, tumatanda tayo, darating ang sandali, mamamatay tayo. Okay po? Gusto nga akong titigil sa salamin, ako pa to? Isip mo, bata ka pa lang eh. Pero yung itsura mo, di ba? Iba na eh. Tama ho? Yan. Meron din tinatawag na spiritual death, no? Kahit ang tao po ay sa physical, pero dahil ako sa kasalanan, patay siya sa espiritu. Okay? Anong ibig sabihin ng patay sa espiritu? Sabi sa Efeso, kabanatang 2, di ba? Na nung una, mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway. Dahil daw po sa ating mga pagsuway, patay tayo sa espiritu. At ang naghahari sa mga taong suwail ay walang iba kundi yung espiritong naghahari sa sanlibutan. Walang iba kundi si Satanas. Ano po? Kaya nga, dalawa lang pwedeng maghari sa puso ng tao. Kundi si Satanas at ang Diyos lamang. Ano po? Kaya nga, tiyakin natin na Diyos siyang naghahari po sa puso natin, no? Sa magitan ng ating Panginoong Yesus. Okay? Sabi rito, namatay rin ang mayaman at inilibing. Kaya nga may purpose of death. Alam naman natin pagka mahirap eh. Di ba? Parang ano lang, pangkaraniwan. Maaaring siguro dahil tagtad nga siya ng sugat, nakakadire. Ano po, nakamatay na yan. E wala natin kung sarabi siya namatay. Wala naman dito kay Biblia kasi dinidilahin kanyang sugat eh. Di ba? Pero kayo pa man, no, nakita natin dito na yung mga iba, no, na kanilang maaring purol o maaring yung kanilang paglilibing eh, no. Alam mo natin pagka mayaman eh, di po ba? Nakakarwahe ho yan. Di ba? Nakakarwahe. Ang mahirap ay siguro yung puri ng kanyang kataol ay plywood lang na ano po. So, lagay pa man, no? Yun ang katotohanan dapat po nating tanggapin. Ito yung ating mahirap. In the contrast of death, di po ba? Sa panahon ng kamatayan, iba ang pag-aayos ng libing, pagbuburod ng isang mahirap doon sa isang mayaman. Okay? Amen. Siguro, tatad ng napakaraming mga bulaklak, no? Kanya ng ano. At nung siya ay lilibing, ay nandun siya sa karuwahe. Okay? That's the second type of death, no? Yung spiritual death. At yung pangatlo, yung tinatawag nating eternal death, no? Kapag ang tao ay namatay, physical, at patay siya sa spiritual, mamamatay siya ng eternal. Ano po, yun ang nakakalungkot. Ano po? Na tayo, ang lahat ng tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, makarinig ng mabuting balita na magliligtas si Kristo. No? At sabi nga ng Romans chapter 1, ang tao ay wala nang maidadahilan. Ano po? Na hindi niya napakinggan, hindi nangusap ang Diyos sa kanya sa kumagitan ng kanyang mga lingkod. Ano po? Lahat ay hayag, no? Sa kanyang paningin at sa kanya ho tayo magsusunod. Pero salamat sapagkat nangako naman siya na kung tayo ay magpapahayag na ating mga kasalanan, siya ay tapat, matuwid na tayo po ay kanyang patatawarin. No? Ang pangako ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, hindi ng mga makasalanan ay naroon. No? Sa atin ng pananampalataya sa atin ng Panginoong Yesus. Okay? So, huwag nawa tayong mantong, no? Na, iba kasi sabi, doon na akong sisisi. No? Doon ko na tatanggapin si Kristo sa taas. Malakas pa naman ako eh. No? I enjoy life pa. Di ba? You only live once. No? Yung mga katwiran ng maraming tao eh. Kaya gawin na natin ang mga bagay na gusto natin gawin. Pero nakakalungkot, no? Katulad ng mayamang hangal na tinawag po ng Diyos na hangal sa gabing ito, babawiin ang iyong kalupa. Kung alin mo pupunta ang lahat ng iyong paninipon, pinagsikapan mo, pinagpawisan mo, inipon mo yun para sa darating na yung retirement. Paano kung hindi mo na parating yung retirement na yun? Lagi po ng gustasyon, isang babae
babae na sabi niya, pagtungtong niya ng 60, no? Siya ay magre-retiro na, no? Ang gagawin niya lang, yan ang kanyang mga ipon, mag-aaraw the world siya. No? Yung kanyang plano sa kanyang buhay, no? Kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi na nararating yun dahil namatay ho siya ng 50. Kaya nga, walang katiyakan. No? Ang buhay ay wala pong katiyakan. Okay? Ngayon, tayo ay malakas. Sino magsasabing bukas ay malakas pa rin tayo. Okay? Meron tayong higit na dapat ang ipagandaan ay yung ating kamatayan. Baliktad di po ba? Ating pinaghahandaan yung buhay natin dito, yung future natin dito sa mundo. Pero ano nga po ba yung sinasabi ng Diyos na higit na mas mahalaga sa atin? Okay? So, tingin natin, namatay rin ang mayaman at inilibing, no? Siguro napakagar po ng kanyang libing. Sa gitna po ng kanyang pagdurusa sa Hades. O ang Hades po ay libingan, no? Ng mga kaluluwa, ng mga nangamatay. Yung temporarily, lahat ng mga makasalanan ay all destined to go to Hades, no? Ito yung sinasabi nating temporary place, no? Ng mga namatay sa kanilang mga kasalanan, doon sila tutuloy na. Okay? Then, dinescribe naman rito kung anong klaseng lugar ito no? Mayroong pagdurusa, may pangangalit ng ngipin, o talagang ano siya, halos talagang makiusap siya, no? Para palamigin yung kanyang dila sapagkat naghihirap daw po siya doon sa apoy na yon. So, ang katotohanan, merong heaven at meron pong hell, no? So, dalawa lamang po ang patutunguhan ng tao. Kasi either piliin natin na tayo mapunta sa langit or either doon tayo pinili natin. Kung ng tao may mapupunta sa impyerno, pinili natin yung doon siya pumunta. Tama ba yun? Masakit man tanggapin, pero yun po ang totoo. Kaya, ang tao daw po ay wala nang may dadahilan. Okay? Kaya sabi, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman. Okay? So, ang buhay ng tao, hindi natatapos lang dito sa ibabaw ng lupa. Kasi may kamalayan siya Tama ba yun? Ano naman yung contrast on eternity, no? Ibig sabihin, magkaiba yung kanilang pinatunguhan sa kawalang hanggan. Ito ay nagpapakilala ng katotohanan ng meron pong kawalang hanggan. Okay po. At ang katotohanan din, na bukas yung ating kamalayan. Ito yung tinatawag nga nating kaluluwa. Ano po? Yung kamalayan natin sa ating sarili. Meron tayong nakikita, meron tayong naririnig, meron tayong nalalasahan, meron tayong nagdarama. Ano po? Buhay po ang tao. Amin po ba? Kaya, sabi rito, tumingala mayaman natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Si Lazaro ay napunta doon sa dako ng kaaliwan, samantalang itong mayaman ay napunta sa dako ng kaparusahan. Ano po? Bakit kaya? Ang kaligtasan ba ay para sa mahirap lamang? At ang mayayaman ay para lamang doon sa walang hanggang pagdurusa. Doon ba lang talaga sila tinakda? Okay, tingnan natin dito kung bakit anong dahilan, kung bakit naparoon itong mayamang ito doon sa walang hanggang kapahamakan. At sumigaw siya. At siya yung nakiusap. Tingnan niyo po sumigaw siya. Mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro. Tingnan niyo po Utusan niyo si Lazaro na isauso sa tubig at dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aming dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So, ang lugar ng Hades ay may apoy na hindi namamatay. Yung baliwalay, yung seriousness, yung severity of hell. Di ba? Meron nga nag-exaggerate yung na-rationalize Ay, okay lang, mapunta ko sa impyerno. Marami namang barkada na doon. Doon na lang kami mag-aano Di ba? May mga ganun di ba? Meron man nagsasabi, ang impyerno base lang sa imaginative fears ng tao. Totohanan, wala naman talagang impyerno. Okay? Ang Biblia nagsasabi ng katotohanan, meron ng lugar para pagtasagdaglan ng mga taong makasalanan. Napatay sa kanilang kasalanan. Okay? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Ito pala yung dahilan. Okay? Ano ibig sabihin natin doon?
yung sinasabi rito, ang taong ito, okay, nagplano siya sa buhay para sa upang makapangarap niya, layunin sa buhay, pero hindi niya isinama ang Diyos. Yun ang nakakalungkot. Tulad ng mayamang hangal eh. Di po ba? Ang ganda ng plano eh. Talagang meron siyang vision. Di po ba? Paano siya pre-retire ng mainam, ayos. Hindi masama yung mangarap po tayo. Kaya lang, doon sa ating mga pangarap tayo, hindi rin natin sinama ang Diyos, wala din yung say-sayo. Okay po? Yung pleasure, pansamantala lang po yan. Maganda po kayo? Ayan. So, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa na yun. Wala kang panahon sa Diyos. Tingnan, sa 24 oras na binigay ng Diyos sa atin, di ba? Obserbahan lang natin. Tayo naman dating hindi pa mananampalataya. Anong routine ng ating bawat araw? Pagkagising sa umaga, anong ginagawa natin? Usually, kakain. Amin po ba? O depende. Iba, nagsisipilyo muna eh. Di ba? Bago kumain. Maganda ng mga kanyang mga gamit, patungo sa kanyang trabaho. Magtatrabaho siya ng 8 hours o kung lalabis pa, nag-overtime. Kung babawas po natin yon sa 24 oras, may 16 na oras na lang. Tama po? Okay. Gumagawa siya ng iba't ibang mga bagay pa aside from yung working hours niya. Meron siyang sleeping hours. Di po ba? Pag medyo bata-bata ka pa, yung 8 hours eh, napaka-ikli pa nun eh. Di po ba? Yan. Pero normal, sinasabi natin, kung yun ibabawas po natin sa 16, 8 oras na lang. O, ang tao po ay naglilibang. Kung ano-ano ang kanyang ginagawa. Nanonood siya TV. Kung computer siya. Ano po? Ika nga, parang naubos na yung panahon niya, yung oras niya, yung araw niya, 24 oras, para lamang sa kanyang sarili. Pero ito ang tanong eh, ilang oras na po tayo manalangin sa Diyos? Pagkagising pa, nanalangin tayo sa Diyos? Kaya nga sinasabi ng Bible, wala naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. So, yun ang kalagayan ng tao. Okay po? So, yun ang katotohanan. Isasabi, wala siyang panahon sa Diyos eh. Yun ang ano dito. Wala siyang panahon sa Diyos. Okay? Di panahon siya sa pagpapayaman, kanyang mga pangarap, pero sa Diyos ay wala. Okay? Ngunit kayo, inaaliw siya rito. Ito po si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Hindi tayo siya nagtiis ng kahirapan. Doon pa lamang doon sa kahulugan ng kanyang pangalan. God is my help. Ano po? Ay nangangahulugan ng taong pong ito ay meron pong pananampalataya sa Diyos. Amin po ba ron? Ano po? Ang pananalig, ang mag-aaring ganap sa atin sa isang taong sumampalataya kay Kristo. Ang pananalig natin kay Kristo, ang mag-aaring matuwid sa atin. Mawawalang sala tayo batay sa ating pananalig sa ating Panginoong Yesus. Purihin po ang Panginoon. At hindi batay sa ating mga gawa. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki ang sino man. Kaya po rin ang Panginoon, 55 years old. Sabi nga niya, sabi ni Brother Pablo sa akin eh, sana Pastor Rick, noong pa, nakilala ko lang, bata pa ako. Ay, hindi pa naman ulit ang lahat eh. Bino, 55, siya yung kakilala kay Kristo. O, 86 siya. O, 31 years, no? Ay, tagal-tagal na rin yun. Purihin ang Panginoon. O, okay, tuloy natin. At higit sa lahat, ngunit kayo inaalis sa rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inalagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. So, merong great chasm, no, na magdi-divide dito sa dalawang lugar na ito. No? Yung eternal life at yung eternal punishment. Amen. So, sana yun ang pagandaan natin. Ano po? Katulad ni Brother Pabs. Naniniwala po tayo na mas naroon siya sa isang glorious place, no? At higit sa lahat, yung presence ng Panginoon ay makasama niyo. Wala namang pinakamaligayang sandali sa buhay nating mga tao, lalo na tayo mananampalataya, ay yung makasama natin ng Panginoong Yesus sa pangwalang hanggan. Dito pa lamang, pansamantala, pagka nadarama natin presensya at pakikisama ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin, anong ligaya ang ating nararanasan? No? Di lalo pa yung walang hanggang kaligayahan na yon ay ating tamasahin sa piling po niya at presensya niya.
Okay? Because in His presence, there is peace. There is joy. Wala pong sadness, no? Pag tayo nasa presensya ng Diyos. Kahit tayo nakakaranas ng mga kalungkutan. Okay? At sinabi ng mayaman, kung gayon po, nakiusap siya, natuto siyang manalangin. Kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamalik ko po sa inyo, papuntahin si Lazaro. Pabalikin sa lupa, sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga po niya siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong dito sa dakong ito ng pagdurusa. Okay po, nagkaroon siya ng malasakit doon sa kanyang mga kapatid. Siya na lang mapunta roon sa impyerno. Pero yung kanyang mga kapatid, ipinakiusap niya kay Abraham na papuntahin si Lazaro upang sila ay babalaan. Dahil alam niya, yung buhay din ng kanyang mga kapatid na ito ay tulad din nung siya'y nabubuhay pa sa daigdig. Wala rin silang panahon sa Diyos. Pumis na kita, di po ba? Kita sa lapi, di ba? Laging kikitain, no? Okay, laging makalupang mga hangarin. Paparoonin niyo siya upang babalaan sila nang hindi sila umantong dito sa taong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Si Brother Pabs, no, ay lagi siya, nung huling yata niya, lagi niyang pinupuntahan yung church namin, pinagagawa ko dyan. Po, nagre-request pa nga siya na cream ang ikulay doon sa, ay, granted naman, yun ang kinakulay namin, no, batay din sa kanyang kahilingan. Naalala ko tuloy ito si Moses, no, nabanggit yung pangalan ni Moses, eh. Si Moses, natanaw niya lang yung lupang pangako, pero hindi siya nakapasok doon. Parang ganun din si Brother Pabs, eh. Natanaw niya, nakita niya, unti-unting gumagawa, pero hindi na siya makakapasok. Okay po? Pero yung eternal kingdom, okay, ay higit niyang namalas ang katotohanan ng itinangako ng Diyos sa lahat ng mga sumusuportahan. Okay, saan natin matatagpuan yung mga sinulat ni Moses at ng mga propeta? Ang Biblia. So ang Biblia ay nagtuturo sa atin daw po ng daan, sa atin daw pong ikaliligtas. Lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Katotohanan sa pangwalang hanggan. Katotohanan sa buhay. Amen. No? At yung sinasabi ng Biblia na ito rin ay magagamit natin, no, sa pagpapabulaanan sa mga maling aral. Magbihag tayo ng mga maling mga aral. Totoo lang. Yung mga nakagis na natin, na yun ang natanim sa atin, di ba? Kaya nga, old habits die hard, di po ba? Yung kagwalian na natin, nakasanayan natin, napakahirap paguhin. Lalo na yung ating pananaw with regards sa truth. Papaniwalaan ba natin yung sinasabi ng Biblia o yung ating sariling mga paniniwala batay sa tradisyon? Ang tradisyon, gawa, pamamaraan ng tao. Pero ang Bible, biblical, gawa, utos, okay, ng Diyos. Amen. Ganun lang kung kasimple yun. Contrast pa rin. Diyan po tayo. So, at ito yung bibigay sa atin, sa pag-aakay sa atin, tungo sa isang matuwid na pamumuhay. Kaya iba ayaw magpasa ng Biblia dahil mababago yung kanilang takbo ng kanilang masamang pamumuhay. Tingnan niyo po yun. Minsan may mga ganun kaisipan ng maraming tao. Nakakatungkot. Eh, ganun din tayo ng araw eh. Di po ba? Ganun natin mga panahon ng araw eh. Kung saan tayo masaya eh, nang hinahanap natin. Ayun ang akala natin. Kaya maraming namamatay sa maling akala. Doon na tayo. Mamulat. Okay, verse 30. Nasa kanilang Biblia. Pakinggan nila yung mga yon. Hindi po sapat ang mga yon. Nakangatwira pa siya. Ha? Kaya nyo po ha. Tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling mabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Okay, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nakalimutan kahit isang patay na muling mabuhay. Okay? Lagi natin sinasabi nga, kung ang patay ay mabubuhay uli, di ba? Kung sino man ang pumatay sa kanya, ay ituturo niya kung sino pumatay. Di ba? Iyan ang tumari sa akin. Di ba? Eh bakit may mga unsolved crime pa rin ngayon? Di ba? Ibig sabihin, kapag ikay naroon na, doon na tayo ng pangwalang hanggan. At kapag tayo narito, saan narinig?
o yun dito ay pangwalang. Okay. Tawagin natin ating sarili. Saan natin gugugulin ang ating pangwalang hanggan? Okay? Kung gusto nating gugulin yun, no, sa piling ng Diyos, ay tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia na kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig tayo ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sapagkat nananalig ang tao sa magitan ng kanyang puso, at sa gayon nagpapahayag sa magitan ng kanyang labi, at sa gayon siya ay naliligtas. Okay? So there should be a mouth confession and a heart confession. Ganun lang kasimple yan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa mga katotohanan ng aming pong napakinggan, Panginoon. Katotohanan patungkol sa buhay, katotohanan patungkol sa kamatayan, at katotohanan patungkol sa pangwalang hanggan, Panginoon. Dahil sa sandali, Panginoon, upang kami po ay magsiyasat sa aming mga sarili. Tunay nga ba kami ay tutungo doon sa buhay na walang hanggan na inaasahan po namin, na kapag kami namatay ay doon kami tutungo? O nagkakaroon pa rin kami ng agam-agam, Panginoon, na kami ay tutungo doon sa walang hanggang kaparusahan? Sa mga oras na ito, Panginoon, salamat sa paalala sa amin na kamatayan po ng aming pong kapatid na Pablo, upang imulat kami na sa katotohanan ng aming buhay ay maikli lang, Panginoon, upang may paghanda po namin ang aming pangwalang hanggan kapag po kami ay lumisa na sa pansamantalang daigdig na ito, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, nais po namin tanggapin ang tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming pong mga kasalanan. Tinatanggap din namin siya bilang aming tagapagligtas, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Sinusuko po namin ang aming mga sarili sa Kanya lamang, Panginoon. Sapagkat sa silong ng langit, walang pangalang ibinigay ang Diyos sa sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Sa pangalan ni Jesus, bawat tuhod ay luluhod, magsasabi, si Jesus ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Nawa ay kami dinala nito, Panginoon, sa mas malawak na aming pananawag sa buhay ngayon. Habang kami ay nabubuhay sa daigdig na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming kapatid na Pablo. Somehow, sa ilang mga taon na amin po siyang nakasama, Panginoon, sa aming fellowship na ito, ng mga joggers, Panginoon, sa iba, ng mga involvement niya, Panginoon, sa mga fellowship, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Naniniwala kami na meron siyang mga taong nahipo, Panginoon, meron siyang mga taong nabiyayaan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong pong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kaaliwan, Panginoon, ang aming kapatid na Maggie, Panginoon, sa mga oras din po ito, Panginoon, o Diyos, kami rin, Panginoon, ay humihingi ng lubos na kaaliwan po ninyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maring ni Paul, kung gano'n mang kalawak ang kaapisang amin pong nararanasan sa mundong ito, Panginoon, ay gaano pa higit paroon ang aming nararanasan kaaliwan ng Diyos sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In your presence, there is peace, there is joy, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. We bring you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ito po. Yung food po. Sige tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong kaloob ng mga salita na nagsibing pagkain namin ng aming kaluluwa at espiritu. Panginoon, salamat din po sa mga biyayang amin pong mapagsasaluhan sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpalain po ninyo mga nagandun nito, naganda nito, Panginoon. The rest, Panginoon, ma-enjoy namin ng aming the rest of our fellowship, Panginoon. At patuloy po niyo kaming samahan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. Yun. Tingin, brother. Ayan. Okay, siyempre, wala pa naman.
Ako dyan. Tindig ko pala yung sombrero.